Magandang araw mga repa. So, itong video na to is about Lookism lang din to na nagpapatunay. So, ito experience ko lang to kahapon. So, kahapon nasa trabaho ako. Tapos, nung unang break time ko, ah, nag-ask sila ng permission kasi ako lang mag-isa sa table, di ba? Yung dalawa kong katrabaho na Indians, nag-ask ng permission kung pwede ba daw tumabi sa akin. Pero usually naman talaga tumatabi naman talaga sila sa akin. Kasama kumain. Tapos, inaalok nila yung pagkain nila sa akin. Kasi sila kumakain sila eh. Parang, ako kasi parang recess lang yun. So, kinain ko na lang. Gatas lang. Kasi nga yun yung libre doon. Tsaka yung tinapay. Kasi yun din yung libre doon sa trabaho ko. So, yun lang lagi nila nakikita na kinakain ko. Kasi yun yung source ng protein ko, di ba? Yung gatas nga. Kasi libre. Plus yung tinapay na libre lang din. So, parasitiko din ako doon. So, yun nga. Napapansin nila na ganun. Eh sila, ayaw nila kumain ng mga ganun. Kung ano yung libre. Actually, kung ano yung libre, yun nga yung masustansya eh. Pero yun, ayaw nila kumain. Meron silang gulay. Tapos parang may sarili rin silang tinapay. Tapos sineshare nila sa akin. Sabi ko, hindi, busog na ako niyan. Tapos kinukulit nila ako na ano, binibigyan ng pagkain. Actually, hindi na rin to bago sa akin eh. Dito talaga sa western country, dahil nga sa itsura ko, marami talagang babae talaga na nagbibigay sa akin ng pagkain. Mabait din talaga. Tsaka nakikita nila sa pisik ko na mapayat ako. Siguro baka naaawa na rin. Yun isang factor na rin yun. So, yun nga. Kahit pa sa dating flat ko eh, ino-offeran din ako ng pagkain. Pero, lagi ko nire-refuse yan. Hindi talaga, lagi ako talaga nagre-refuse. Kasi nga, alam ko naman talaga na wala naman din talagang libre. Oh bro, bukal naman din sa kalooban nila yon. Pero, yun nga, kasi busog na rin naman ako eh. Kaya ayaw ko rin talaga. So, merong isa dito, sub 5 na babae, katabi ko siya eh. Lagi akong binibiro nun. So, tingin ko yung sub 5 lang talaga yung parang hindi sila nahihiya talaga, babato talaga nila yung sarili nila para sa'yo. So, sabi nung isang sub 5 na babae, sabi, ah, ang pogi mo naman, ang pogi mo naman saan ka ba nakatira? Sasama ako sa'yo. Kasi tinanong ko kung ilang oras yung duty niya. Kasi hati kami, may 12 hours, may 8 hours, ganun. Sabi ko 8 hours. Sabi ko, ikaw ba? 8 hours ka lang ba ngayon? Sabi niya, oo, 8 hours lang din siya. Saan ka ba nakatira? Sama ako sa'yo. Etong babae na to, may asawa na to at may anak. Although pabiro lang yun, pero syempre, alam mo naman yung joke kasi supplement din naman talaga yan eh. Pero wala akong bala kahit na sub 5 siya kasi hindi ko siya yung depende rin talaga hindi ko talaga siya trip. So, unang-una nasa 30 plus na rin yun. Tsaka parang drum na rin katawan. Hindi kagaya ng 22 anyos na Pinay na naka-ons ko is maganda pa yung katawan kasi nga bata pa eh. So, yun yung unang break ko. Tapos, tumitingin yung kitchen lady. Nag-uusap kasi nagtatawanan kasi napapaligiran talaga ako ng babae sa trabaho ko kasi nga hospital yan eh, puro babae, female dominated na ano yan, workplace eh. Puro babae talaga dyan. So wala talagang competition lalo na pagka yung itsura mo talaga nangingibabaw. Kasi nga yung sa ER nga rin eh. Kilala rin ako sa ER. Hindi naman ako napupunta dun. Minsan nga ganun yun eh. Tsaka sa kabilang ward din nakikita nila ako. So, move on. Sa pangalawang break ko, pumunta ako sa kabilang ward. Kasi doon ako kumakain talaga sa kabilang ward. Doon sa pantry nila. Kasi doon ko nilalagay yung pagkain ko sa ref nila. Kasi may hugasan ng pinggan doon eh. So, yun yung purpose ko. Dumadayo pa ako sa kabilang ward para lang kumain ng lunch ko. So, doon nga ako kumain. Tapos, ito namang katrabaho ko na naka-ons. Doon din, bigla na lang sumulpot after 5 minutes. Bigla, biglang umano sa harap ko, tapos tinaas niya yung paa niya, tapos kumain din sumabay sa akin. Although busy rin siya, kasi may ka-text din siya eh. So parang
sa mga bata talaga, mga batang babae, lahat sa kanila parang entertainment lang eh. Parang hindi talaga sila seryoso talaga eh. Kasi biruin mo, gagamitin ka lang talaga. Kung ari ikaw, pogi ka, may tsura. Gagamitin ka lang talaga for sexual pleasure lang. Alam ko naman na yun eh. Kasi yung pangalawa naming hook up is pumunta lang talaga siya dito tapos umalis din after 1 hour and a half, ganyan. Sila na mismo aalis. Hindi ka na rin nila bibigyan ng problema. Hindi ka gaya dyan sa Pinas na pag mo yung babae is ayaw umalis. Parang gusto pang sulitin yung buong araw mo. Dito kasi sa West hindi ganyan eh. Mahalaga yung oras. Tapos sila pa nagte-thank you. First time ko yung experience ah. Kasi ako nga yung kumikilos dun sa nag-thank you rin siya for the labor daw. Grabe ka ka-punctual dito sa Western. Kasi sila pa magte-thank you para sa presence mo. So, yun nga yung minsan talaga magba-black pill sa'yo, babae rin talaga eh. As in talagang wala ka lang gagawin talaga. Tsaka hindi mo ipaparamdam na thirsty ka. O kahapon din pala nangyari yun, yung manager ko. Lagi niyang binabanggit yung pangalan ko. Kada makita ko kung kamusta na raw. Sabi ko, okay lang naman. Yan. Tapos yung isa namang, kasi tong naka-ons ko, dinaldal niya sa mga kaidaran niya rin, sa mga bago. Ang age bracket nun, 22 lang din, tsaka 23, 24, mga ganun. So, dinaldal niya sa mga katrabaho niya. So, itong isang puti na to, matangkad pa to sa akin ng mga 2 inches eh. So, itong isang puti na to is, dati, naiilang to. Naiilang to sa akin. As in, parang nahihiya. Kasi nga, ibang lahi ako. Foreigner ako dito. Dahil hindi naman talaga ako local na, which is obvious naman sa looks ko is Asian talaga ako. So, nakita ko sa kanya, biglang open na siya, receptive na. Tapos, di na nahihiya. Kasi nga, kwento kasi nung Pinay na naka-ons ko. Kasi yung Pinay na yun is, dito na rin siya lumaki. 5 years old na rin siya. So, yung accent niya, pag nag-uusap kami, English na rin. Hindi ko siya makakausap ng Tagalog. Tsaka yung dalawang naka-ons niya dati is puti, hindi Pinoy. So, ako yung pangatlong Pinoy na ano niya. So, particularly siguro yung taste niya talaga is westernized na rin talaga. Yung Pinay na yun. Kasi nga, dito na siya lumaki. 5 years old lang siya dito eh. Dito na siya elementary, high school, college. So, yung accent niya talaga is kiwing-kiwi na rin talaga. New Zealand. Yun yung local dito. Tawag nila, kiwi. So, yun na yung accent niya talaga. Kiwi na. So, kunento niya doon sa mga niya, bagong batch is yun yung napansin ko, hindi na yung puti, hindi na paanong naiilang, which is positive yun kasi nga wala naman din ako pakialam din talaga sa kanila kasi pumunta lang talaga ako dun sa trabaho para magtrabaho lang din talaga. Bonus na lang yung mga makikipag-on sa akin tsaka yung ibabato nila yung sarili nila para sa akin kasi hindi ko nakikita yung future ko dito sa bansa na to kasi nga ayoko rin magtrabaho ng habang matagal. So, yun nga. Fast forward. Kunikwento rin niya eh. Tinatanong niya rin ako eh, nung Pinay na accounts ko. Nung nandito siya sa kwarto ko, sabi niya, na may nararamdaman ba akong hate? Sabi ko wala. As in, yung parang, yung state talaga na zero. Winento ko rin sa kanya. Tapos, ang label niya sa akin, sociopath daw. Sociopath. Hindi ko pwede sabihin tong mga ganitong information about enlightenment or spirituality or something. Hindi kasi weirdo to para sa mga commoner. Ibig sabihin commoner yung mga average na tao. Yung yung blue pill na mag-isip. Hindi ko kinikwento yan yung mga ganyan. Tsaka hindi mo sila pwedeng i-trigger yung mga negatibo na salita about sa looks nila kasi nga parang ayaw nila ng mga judgment. Yun yung napansin ko eh sa mga babae, ayaw nila ng judgment. Kaya nga, wala akong pakialam, hindi rin ako nagchichismis. Yung mga, kuwari, yung Indian, sabi, irereklamo ko tong katrabaho ko na ganyan. Tapos, pag nakasama ko yung katrabaho na sinabi ng reklamo, hindi ko kwento yun, sinasarili ko lang lahat.
Which is talagang wala talaga akong pakialam talaga, magtrabaho lang talaga. Yun lang yung naano ko. Tsaka pinag-aaralan ko sila, inoobserbahan ko para dito sa channel ko. Kasi nga 'di ba may channel ako tong Blackpill nga 'di ba. So inoobserbahan ko tas parang playground ko na rin yung yung workplace na yan para ma-share ko yung mga information din sa inyo. So yun yung napansin ko dun sa ano. Tapos meron din dun sa pangalawang break ko 'di ba tinabihan nga ako. Nakaharap siya sa akin. So yun yung signs kasi na ah, parang subconsciously na na-attract yung babae, ganun. Tapos open siya, tinaas niya pa yung paa niya. Na ano, yung para sa mga Japanese, yung nakataas yung paa, tapos kumakain siya, ganun. Actually, wala namang pakialam dito sa Western. Kahit meron nga pumapasok naka-dreadlocks eh. Pero malinis naman, nakatali kasi. So, yun. Tapos, nakita ko yung dalawang babae dun sa dalawang magkabilang table. Nakaharap din sa akin. Tapos, sabay, one time, tinanong ko ng out of the book. Kasi nga nakikinig ako ng MP3. Medyo bastos to, pero wala ka. Ewan ko. Naka-headphones ako, yung wired. Tapos, bigla akong tinanong yung Pinay na, do you wear denim shorts? Tapos, siguro, biglang, parang naiba yung Pinay. Sabi niya, iniisip niya siguro horny. Kasi ganun yung mga ano, common na tao mag-isip eh. Nagbibigay yan ng judgment sa tanong mo. Which is yung tanong mo lang talaga is kung susuot siya ng denim shorts. Wala kang mali siya doon. Tinatanong mo lang. Kasi nga, nakita ko yung drip niya nung isang araw. Yung attire niya, hindi ko nagustuhan. Kasi parang masyadong maluwag. Naka-hoodie, tapos yung baggy na pantalon. So, tinanong ko siya kasi parang sunod nga hindi ko nagagawin yun about sa appearance kasi nga particular lahat ng mga tao sa appearance talaga, lalo na pag babae. Ayaw nila ng mga judgment eh, kaya mas maganda talaga eh, hayaan mo na lang sila kahit baduy pa sila dyan or pangit tingnan. Basta mabait lang sila sa'yo, ganun. Kasi nakikita ko sa supermarket, mga kaidaran niya, ganun, baggy na denim shorts, tapos yung mga masikip na fitted na t-shirt, ganun. So, tinitingnan ko lang kung meron siyang ganoon sa wardrobe niya. Kaya ako tinanong yun. Pero, hindi ko mean about dun sa iniisip niya. Yung pek-pek shorts kasi ata iniisip niya eh. Tapos parang binulong niya, horny daw ako, ganon. Na, wag ko raw itatanong yun sa mga kasi malakas daw yung boses ko. Which is, sabi ko, wala naman tong pakialam tong mga tao na to, itong mga nasa paligid. Which is, totoo naman talaga kasi nga, yan yung na-prove ko talaga eh, na mostly talaga ng mga tao wala talagang pakialam sa'yo. Pang sariling kapakanan lang talaga na, may idea na papasok sila sa utak nila dahil narinig nila sa'yo. Bukod doon, wala na sila magagawa. Kasi nga, ano lang eh, sa kanilang utak na lang yun maglalaro. Pero, wala pa rin talaga silang pakialam sa'yo. Kasi nga, makasarili nga tao, di ba? Doon talaga tayo wired. So, binanggit ko yun kasi nga gusto kong malaman kung meron siyang ganun na attire. Nagsusuot ba siyang ganun? Kasi nga, yung suot niya nung isang araw is baduy. Para sa paningin ko, baduy. So, yun. Tapos, yung dalawang babae na hiwa-hiwalay sila eh. May isang babae dun sa kabilang table, may isang sa left, may isang babae sa right na sa point of view ko. Pero yung sa left na yun, tumabi rin sa akin yun. Puti yun eh. Tapos inalok ko ng kape. Sabay hindi nagsasalita. Sabi ko, hindi receptive to. Hindi ko na inano. Sa bagay, ibang word din naman kasi siya na nurse eh. Kaya hindi niya nahiya rin siguro sa akin. Pero promise tumabi sa akin yun. Yung puti na yun. Yung nasa left na point of view ko. Nakita ko siya tumitingin din. Kasi nga may tumabi sa akin. So, napaka-predictable talaga ng tao. Tapos yung isa namang residente na nasa gilid ko, nag-aayos ng buhok. Tapos kausap niya yung, isa lang siyang babae, tapos napagligiran siya ng apat na lalaki na doktor. Kasi doktor yun eh. Pero tingin ko, nagpapakyut yun sa akin. Hindi doon sa apat na doktor.
So, yun talaga yung important ng looks talaga. Masasabi ko, select. Pero, mababa body count ko kasi ang inaano ko kasi is yung, hindi ko priority gaano looks eh. Ang priority ko yung receptiveness tsaka cooperation ng babae. Tsaka pagka hindi ko rin talaga trip gaano yun ng todo, kagaya nung nagbabato sa akin na sabi, saan daw bahay ko, sasama daw siya. Blunt talaga, di ba? Pero may asawa yung katrabaho ko, sinabing gano'n. Tapos ibang lahi pa yun. So, yun yung na-experience ko dyan sa trabaho ko. Tsaka wala rin mga competition dahil ako lang naman lalaki dun eh. Na may tsura eh. Tsaka onti lang din talaga lalaki nagtatrabaho sa ospital. Meron yung mga cleaner, mga ganun din. Magugustuhan nila yun dahil matatanda na, kalbo na rin. So, hindi ni talaga nila magugustuhan. Kaya nga ano eh, swinerte lang din ako sa trabaho ko ngayon na ano. Pero hindi naman niya yung purpose ko talaga. Yung purpose ko talaga, yung goal ko talaga dito, yung goal to death nga na sinasabi ko sa inyo, yung survival long term. Kasi, yung babae, mabibili mo yan ng pera. Tayo na, magpo-pro ka lang. Yun na nga yung plano ko, mag-pro na lang talaga. Pero ang gagawin ko, ito lang payo sa inyo, pag magpo-pro kayo is, wag niyo hahalikan yung babae. Tsaka wag niyong magko-condom kayo parate. Kasi yung short term na saya na yan, magiging kalbaryo yan in the future pagka may hepatitis yung tao. Either C yan or B, which is makukuha yan sa laway. Yung HIV hindi makukuha sa laway yan kahit damakbak na galon pa yung inumin mo na laway. Hindi ka magkaka-HIV dyan. Pero yung hepatitis C at B, positive ka niyan. Kaya hindi ka makikipaghalikan sa mga hookups, lalo na yung sa mga sa dating apps. Mostly din naman ng babae na matino, yung mga nagtatrabaho kagaya ko dyan sa hospital is hindi nakikipag-hookups yan sa dating apps gaano. Kasi nga, delikado yan kasi nga mayroong ang hepatitis B na sinasabi natin. Which is makukuha mo yan sa laway. Tsaka yung STD at HIV sa hindi pagsusuot ng kapote, condom. Yung malamang promiscuous yung mga tao dyan sa dating apps, di ba? So, nagsishare lang yan din yan ng mga lalaki. Sa isang lalaki, kaya ganun. Tapos, sa kanya ko rin nalaman yun. Kasi may mga naka-hook up daw siya, yung dalawa naka-hook up niya, nilabas daw sa loob. Meron pala silang gamot na iniinom para i-reverse yon within 24 hours. So, bumili siya nung Plan B. Plan B na gamot. Isang gamot lang yun, iinumin mo ngayon. Kuwari, nag-sex kayo ngayon. Tapos, nalabas nung lalaki sa sa loob. Gagawin mo, bibili ka nung gamot na yon, Plan B. Tapos, marireverse yung, yung effect. So, hindi mabubuntis yung babae. Na galing na. Sa kanya ko lang nalaman yun, sa mga bata. Actually, kaya mas maganda yung mga kasama mo is iba-ibang age bracket. Kaya ko be like water ako eh. Wala akong pinapanigan na kampo. Tinanong rin sa akin yun nung kaons ko na katrabaho ko. Sabi, ah, about sa mga katrabaho. Tapos sinabi ko, I don't mind with people. I come here to work. So, yun lang yung sinabi ko. Which is yun naman talaga. Mayroon akong nakakasama kumain na housekeeper, cleaner. Meron din ako nakakasama kumain na hindi ako naglalagay ng division yung tinatawag nating Maya about lang sa job. Wala akong pakialam dyan. ang ano ko dyan talaga, magtrabaho. Tsaka kung sino yung makasalamuha ko dyan na talaga kami, nagko-connect dahil sa common interest. Wala akong pakialam kahit cleaner ka pa or kung ano yung estado mo sa buhay. Meron nga akong kaibigan na addict, di ba? Dahil mahilig kaming mag-bike po siya. Di, bakit hindi? Tsaka sila rin magmumulat sa'yo na about sa buhay. Kasi kung non-judgmental ka na tao, is magiging bukas talaga yung nila, palagay yung loob nila. Meron din ako mga kaibigan na squatter dati. Nakita ko talaga, harap-harapan talaga sa mukha ko. Ninanakawan niya yung tindahan, yung sari-sari store. Kuwari may yung tindera dun sa sa sari-sari store, merong
tumalikod lang kasi kinukuha yung binibili. Tapos, di ba yung sa sari-sari store may mga ano yan, may mga lalagyanan sa harap. Binubuksan niyo yung candy tapos dinadakma na. Harap-harapan nagnanakaw. Yun lang maganda kasi pagka be like water ka, iba blackpill ka talaga ng buhay mismo. Kasi sa halo-halong tao yung nakakaano mo eh. Di ba yung iba sinasabi nila, makapag-ano ka lang talaga sa mga successful. Nako, pagka successful lang yung ano mo, hindi street smart yung ano mo. Kaya mas maganda, halo-halo kaibigan mo dahil yung mga makakasalamuha mo, tsaka hindi ka mapili. Which is, dahil nga pareho kayo ng frequency, which is yung sinasabi ko nga sa inyo, na magkakasundo kayo dahil lang sa vibe. Sa vibe talaga yun eh, sa vibe. Frequency yun. Kasi yun yung gut instinct natin, mga animal, di ba? May vibe tayo na tinatawag. Hindi, oo, may looks tayo na sinasabi, pero may vibe pa rin yan bukod sa looks na sinasabi ko. Minsan nga lumalabas din sa looks yung vibe eh. Kagaya ko, di ba yung itsura ko, mukha talaga mabait, tsaka parang, mukhang utu-utu pa nga eh. Kaya nga yung ibang babae, inuuto ako eh. Pero yun nga, minsan talaga lumalabas din yan sa pananamit kasi nga yung internal mo is yun din yung reflection ng external. Which is subconscious yan, mahirap itago. Kagaya nga na sinasample ko sa inyo yung kay Vice Ganda, di ba? Yung guest niya, yung lalaki na yayakapin yung babae dahil hindi kaya ay itsura ng lalaki is nag-react lang yung babae na parang tinaas yung kamay, di ba? Parang ayaw. Yun yung ano yung subconscious kasi yun eh. Hindi niya control yun, hindi niya decision yun. Nag-react lang siya sa nakita niya, which is subconscious. Kaya yung mga nagdi-disprove ng Lookism is hindi nila pinag-aaralan yung galaw ng mga hayop or yung nature mismo. Hindi sila observant. Kasi ang inaano lang talaga nila is about sa yung mga personality. Secondary na lang kasi yung personality sa totoo. Mahalaga rin yan. Mahalaga rin yan in the long term pero secondary yan. Ang looks talaga yung pinakaano. Kasi na-experience ko yun sa trabaho talaga eh. Wala talagang competition, promise. Kahit pa yung mga doktor na ano, kahit doktor sila, invisible talaga sila. Yung mga lalaking doktor. Oh, magagandahan yung mga babae sa katawan nila or ano dahil uso nga yung gym dito pero hindi invisible yan. Sila nga yung salita ng salita yung apat na doktor eh. Tapos yung isang doktor na babae tahimik lang. Hindi nagsasalita. Doon mo malalaman yun eh pagka ano gusto ka yung babae yung open tsaka sila talaga yung mamimili. Yung pangalawang hookup nga namin nung katrabaho ko hindi nga ako aggressive eh. Parang nung pangalawa nakahiga lang ako tapos bigla dinadakot na niya yung yung ano ko. Parang pinapatigas na niya. Di sabi ko siya, di sige. Kasi galing siya sa gimmick nun eh. Kaya ano, kala ko nga matutulog eh. Kasi sabi ko, tayo na may mayayakap na sa akin. Misis gusto ko rin talaga na mayayakap sa akin. Eh, biglang umalis. Sabi ko, di bali na nga. Sabi ko, tangina na, sex lang talaga. Habol talaga nito. Ganun talaga dito sa West na ano talaga. After ng SEX sila naalis. Kasi yun lang talaga habol nila sa iyo. Kasi meron naman silang kaibigan. Meron na rin sila mga friends na mga bakla, di ba? Yung mga parang ginagamit nila for non-sexual attention. So, yun yung categorization na sinabi ko. Sa mga gusto makaalam niya, panoorin niyo yung mga previous videos ko about dyan sa categorization na sinasabi ko. Hindi lang naman babae gumagawa niyan, pati rin lalaki may kinakategorize. Parang ako, di ba, yung ginagawa ko. Ito, dito sa bansa na to, wala akong gagawing karelasyon dito. Puro ons lang of FWB. Pero meron akong pang long term, which is dun sa plano ko dun sa Pilipinas. Tsaka magpo-pro rin pala ako dun. Pero yun nga, yun lang payo ko sa inyo. Pag magpo-pro kayo, huwag nyo halikan yung babae. Tsaka magko-condom kayo. Yung, yung laging iniisip nyo yung pang long term pa rin talaga.
Which is nabanggit ko yan nung last video bago to. Yung mga goal to death na sinasabi ko na pang long term pa rin. Which is yung priority mo talaga yung survival mo. Kasi magkagipitan man is hindi ka malalagay sa alanganin. Although lahat naman tayo talaga maghihirap, pero yun nga, wala, ganun talaga dito eh. Parasitical talaga eh. So, yun lang yung experience ko kahapon. Ang dami na niya. Pati rin pala yung yung niyaya ko ng maging FWB. Pumunta siya kahapon, tapos naka-civilian siya. Tapos sabay, hinahawakan niya na naman yung braso ko. Pero hindi ko, alam ko, pag inalok ko uli yun, konting kulit lang yun eh. Sa totoo lang. Kasi kinakausap niya pa rin ako, hindi nagbago eh. Konting kulit lang yun eh, papayag na yun eh. Kaso yun nga, wala talaga akong gana na rin kasi nga hinahang niya eh. Pero yun nga, hindi naman, yun lang kagandahan kasi sa sa FWB kaysa relasyon. Pag relasyon kasi is mangyayari is, once na nahinto is mag-iiba yung ugali. Hindi kagaya ng ONS FWB, which is napagkasunduan niya yan, which is open siya. Ibig sabihin sa near future, pwede pa kayo mag-connect. Ibig sabihin, pwede mo pa siya i-message yung as friend. Kasi actually, itong ONS and FWB, parang as friends lang din talaga to eh. Pero, nag-agree lang kayo ng sexual pleasure lang dahil horny kayong dalawa. So, yun yung tingin ko na advantage lang noon. Kasi para kayong as friend, pwede mo siyang makontak din in the near future. Kung wari, single pa rin siya ng matagal, which is sa categorization mo, sa categorization niya rin is ganun. Kasi yung mga ganun na ako yung nakikipaghiwalay, nakukontak ko pa rin naman yung mga sila eh. Pero wala nang gana yun makipag-SEX kasi nga meron ng ipipanhi yun, tsaka matanda na rin sila eh. Kasi yung mga priority ng babae, nag-iiba yan base yan sa age. Tsaka kung may anak na sila. Parang ako rin, 'di ba? Dati nakikipagrelasyon pa ako talaga, ngayon hindi na eh. On FWB na lang talaga. Tsaka paparami na lang akong pera, magpo-pro na lang talaga ako para laging 20 anyos. Wala naman magsama magbayad eh, kasi ang kagandahan lang sa bayad is, binabayaran mo kasi dun yung less hassle na hindi guguluhin yung buhay mo, di ba? Kasi yung onsen FWB, hindi naman din kasi kung ikaw mag-approach is may chance rin talaga na bumawi sa'yo yan or something. Hindi kagaya nung passive na sinasabi ko, which is yung sila nag-approach sa akin. Which is magiging cooperative sila. Tsaka hindi nila guguluhin yung buhay mo kasi nga sila yung lumapit eh. Depende yun. Kaya, ewan ko. Itong isang yung pharmacist na puti, matangkad pa sa akin yun. Pero tingin ko talaga gusto ko nun eh. Tapos, nababasa ko sa kanya na walang may gusto sa kanya. Kasi, kung sino-sino lalaki na lang kinakausap niya. Tapos, alam mo yung mga nonsense na So, tingin ko thirsty tong pharmacist na to, na puti. Kasi nga dito mga walang gana na yung mga lalaki rin. Kasi mostly mga incel na eh, di ba? So, gagawin ko to ng paraan. Parang, sabihin ko, hanggang kailan ka ba magro-rotate dito? Kasi may rotation yan eh. Mga nurses lang nag-i-stay sa isang ward. Pero, yung mga ibang team is nagro-rotate sila every 3 months ata or 4 months, ganun. Punta sila sa ibang ward. So, tatanungin ko yun one time. Lalo na pag Friday. Kasi mag-o-off na sila eh. So, after ng Fridays, pwede mo nang iuwi dito, di ba? sa kwarto mo. Yung tatanungin ko yun na kasi mukhang binabasa ko kasi yung body language nila tsaka yung muka. Tsaka yung kung sino yung kinakausap nila. Minsan talaga nakakawa rin mga babae kasi biruin mo sa trabaho ko parang marami rin single eh pa kasi mapili talaga sila. So parang
Tapos titingnan nila ako. Parang sabi ko, sarap i-cater na lang neto mga to kahit na for the sake of paligayahin lang sila. Kahit na hindi ako nag-enjoy sa SCX. Na ano, minsan nakikita ko rin yung ano nila, yung perspective nila na ano, may frustration din talaga. Na ano, pero hindi sila mafo-frustrate dun sa hindi nila pinili. Nafo-frustrate sila sa mga pinipili nila. Kaya mas maganda yung direct approach na lang kasi mag-agree talaga kayo dyan eh. Which is ganun na nga lang nangyayari. Ganun din naman yung babae, nagfo-focus na lang din sa grind eh. Kasi failure talaga karamihan ng lalaki eh. Ano aasahan nila sa karamihan ng lalaki eh. Hindi na makakapag-provide yan. Tsaka mostly rin naman ng mga lalaki is SEX lang habol eh. Dun ka na sa pogi. Ba't ka pa magsisettle sa average looking tsaka pangit, di ba? Eh, ganun din naman yung ending. Yung kasi yung logic nila eh. Akala niya talaga bobo babae. Hindi nature na may mili, kalkulado yan. Which is obvious na obvious naman. Kung hindi black pill lens yung tinitingnan nyo is hindi nyo mababasa yan. Eh ako nga, kaya nga nandito tong channel ko para i-share ko sa inyo yung ganyan na perspective. Kaya nakikita ko rin yan sa mga babae na napofrustrate din talaga sila sa mga pinipili nila. Kasi nga, biruin mo naman, 20%, di ba? Tapos pinanglo long term nila yung mga beta na average looking. Kahit nga dun, frustrated din sila dun eh. Kaya hindi rin sila nakikipag SEX eh. Dun sa mga kapartner nila eh. Gaano as in yung accessible talaga. Kasi biruin mo, bakit ganun? Meron akong katrabaho, blunt talaga na sub 5. Saan ka ba nakatira? Sama ako sa'yo. Kulit eh, no? Paano yun lang siguro,